Marami ang nagtatanong kung ano na lang daw ba ang kailangan ilagay sa ready mix. So, nandito po ako ngayon para ituro ko po sa inyo kung ano yung mga kailangan ilagay sa ready mix. Unahin natin yung puto. So, bali nandito na po yung ready mix na puto. Sa 1 kilo ng ready mix puto, kailangan po natin ng 2 itlog or pwede naman pong 3 kung gusto nyo maging mas masarap pa yung puto nyo. Tapos, kailangan din natin ng vanilla extract para hindi mangamoy yung itlog. Kasi pag hindi po natin nilagyan ng vanilla extract, mangangamoy yung amoy na amoy, lasang-lasa yung itlog niya, tapos syempre, yung lansa. Kailangan natin ng half cup ng mantika, oil, tapos 3 cups ng tubig. So, 2 itlog, inimix natin. Siyempre, kailangan natin batihin. 2 itlog. Tapos, batihin muna natin siya para makapit. Saka natin ilalagay yung vanilla extract. So, yung ginagamit kong vanilla extract is yung Orion. Orion kasi mas masarap siya, hindi siya mapait. Kasi may ibang vanilla na mapait talaga yung lasa niya pag nasobrahan, lalo na pag nasosobrahan. So, 1 tablespoon ng vanilla, half cup ng mantika, oil, tapos 3 cups ng tubig. Tapos haluin natin siya para mag-mix yung mga liquid ingredients. Yung itlog, mantika, tsaka yung vanilla. Saka natin ilalagay dito sa ating ready mix. So, ibubuhos lang natin siya sa ating ready mix. Tapos hahaluin natin. So, hahaluin lang natin siya hanggang mawala yung mga buo-buo. Wag niyo pong masyadong haluin ng sobra para hindi siya mag-overmix. Kasi pag nag-overmix siya, ang daming bubbles, syempre. Butas-butas yung puto mo. So, ayan. Ayan. Pag nahalo na natin yung ating butter mixture, sasalain natin siya. Kailangan natin salain yung ating butter mixture para ma-achieve natin yung softness, fluffiness, and then, syempre, para masarap. Wala rin buo-buo. Sigurado tayong walang buo-buo. So, ayan. So, ito yung makakapagpa-soft. So, ayan. Strain lang natin siya lahat para walang buo-buo. Sigurado tayong walang buo-buo. So, ita-transfer natin siya sa pitchel para mas madali yung ating paglagay sa puto molder. Ayan. So, since yung pitchel natin is maliit lang, hindi kasya lahat, meron pang natira. So, ayan. Ayan. So, andito na yung ating butter mixture sa pitchel. Ita-transfer natin siya sa puto molder. So, ang kailangan, yung puto molder mo, dry na dry, walang tubig, walang mantika, to achieve the perfect puto, yung makinis, hindi natabingi, hindi yung kabila mataas, yung iba, yung kabila naman flat, di ba? So, kailangan dry yung puto molder mo. Dry na dry, walang mantika, walang tubig. So, ayan, isasali na natin yung ating butter mixture ng puto sa puto molder. Ganito ang ginagawa ko. Nilalagay ko sa pitcher para mas mapadali yung pag-transfer ng puto. So ayan, luto na yung puto natin at lalagyan natin siya ng cheese.
Pag nalagyan na natin ng cheese, ipapamelt lang natin yun for about 4 minutes. Tapos hahanguin na ulit natin. Ito na yung finished product na puto natin. So, pag in-unmold natin siya, ayan, perfect siya, di ba? Makinis. Tapos, center yung cheese niya. Kasi nilagay natin yung cheese, no? Luto na yung puto. Ayan. So, perfect na perfect. Ayan, di ba? See? Makinis. Perfect. Ayan, oh. Sakto lang yung umbok niya kasi 3/4 lang yung pagkakalagay natin. Oh, di ba? Mo. Perfect na perfect siya. O, di ba? Ayan.